Gusto ko i-surprise si Tito Marco if I can walk again. Dagdag nito habang bahagyang hinihingal. We just take it slow, okay? Hindi ka pwedeng mabigla. Just be cooperative and trust Ate Hermie. Ani ng dalaga at ngumiti. I will, Ate Hermie. Puno ng determinasyong sagot ng bata at gumante ng ngiti. Nais din ng dalaga na kung sakaling dumating man ang panahon na mabunyag ang kanyang panuloko sa mga ito, ay may maiiwan siyang mabuting nagawa. Hindi yung puro panlilang lamang at pagkukunwari. Good morning, darling. Malanding sa lubong ni Crazy sa binata na blanco ang ekspresyon ng mukha. You are too early, Crazy. Walang ganang umupo si Marco sa harap ng hapagkainan. I know. I'll bring some breakfast so you can eat after you go to the office. May pagmamadaling sinalinan pa nito ng pagkain ng plato ng binata. Animo ang isang ulirang asawa na nagsisilbi sa kabiyak. Pasimpleng bumulong naman si Annette kay Liza habang nakasilip sa pintuan ng kusina. Feeling asawa naman ng pigsa. Anito, aga-aga mong visit? Sagot naman ni Liza. Anong ginagawa niyo dyan? Untag ni Manang Lydia sa dalawa. Ay, pigsa! Halos panabay na wika ng dalawang chismosa. Anong pigsa? Bakit nandito kayo? Kulot noong tanong ng matanda. Manang, huwag ka kasi manggulat. Halika tingnan mo yung pigsa, feeling asawa ni Sir. Ani Annette at tinilapa sa kamay si Manang Lydia. Naiilang lang na pinagmasdan ng matanda sina Marco at Crazy. Halatang pagkadisgusto sa mukha ng binata. Hayaan nyo nga yan sila. Hindi pa kayo nasanay kay Crazy? Hala sige, kumain na rin kayo na makapagsimula ng mga trabaho dito sa bahay. Taboy nito sa dalawang entremetida. Teka Manang, wala pa nga yung pagkain ni Kesha eh. Palusot ni Annette. Ilang sandali pa bumaba na rin sina Kesha at Romina. Tila nakakita ng di ka nais-nais si Crazy na makitang papalapit sina Romina. Ngunit kailangan niyang maging magilaw sa bata. Hi Kesha, good morning. Todong iting bati nito. Morning. Tipid na sagot ng bata. Isang ngiti din ang binigay ni Romina kay Crazy. Ngunit formal lang itong tumingin. Kaya mas pinagtuunan na lang ng dalaga si Kesha. What do you want, Ken? Tanong ng dalaga. I don't like the food, Ate Hermie. Where's my breakfast? Reklamo ng bata. Di kasi pamilyar ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan at hindi yun ang karaniwang almusal nito. Parang biglang umusok ang ilong ni Crazy. Pagkarinig sa sinabi ni Kesha, ngunit nagtitimpi siya dahil kaharap si Marco. Princess, dala lahat ni Tita Crazy ang breakfast pero if you don't like to eat them, I will ask Manang Lydia to make your food, okay? Nakangiting wika ni Marco. Coming! Baby Kesha, no need to ask Manang because I made your almusal already. Because knows ko na hindi ka kakain yan. Pa-Ingles-Ingles pa si Annette. Natatawa tuloy si Romina dahil sa pag-pronounce ito ng mga salita. Pati si Marco bahagyang napangiti. Pero iba ang dating kay Crazy sa pagngiti ni Romina. Pinagtatawanan niyo ba mga inihanda ko? Maaskad na baling nito. Naku Ma'am Crazy, sino po ba tinutukoy ninyo? Maang na tanong ni Annette. Kayo ng nurse na to. Kasabay ng pagtapo nito ng matala sa tingin sa dalaga. Crazy, stop it. Mali ka nang inaakala. Sabat ni Marco. Miss Crazy, si Annette pong tinawanan ko, hindi ang pagkain niluto mo. Malumanay pang sagot ni Romina. Ate Annette is funny naman talaga. Kaswal ang tinging pinukol naman ni Kesha sa babaeng naglalabasan ng ugat sa leeg dahil sa pagtitimpi. Alright, I thought they were laughing at my stuff. Halatang pilit itong kumakalma. Let's eat. Muling na malamig na tinig ni Marco at walang anumang bumalik to sa pagkain. Ken, babalik ako after mo kumain, okay? Bili ng dalaga sa bata na masiguradong maayos ito sa hapagkainan. Okay, Ate Hermie? Anito. Akmang tatalikod na ang dalaga nang magsalita si Crazy. Hermie, juice please? Utos nito. Kulot noong napatingin ang dalaga kay Crazy. Ma'am, ako na po. Nandito naman ako. Sabat ni Annette. No, gusto ko siya magbigay. Matari na wika nito. Crazy's personal nurse siya ni Kesha, hindi taga-serve. Baling ni Myro. Dahil ba sa nurse siya, hindi na siya pwedeng utusan? Ikaw na rin ang nagsabi, Miss Crazy. Nurse ako. Pero walang problema kung gusto mong ipagsalin kita ng juice. Aniya at ngumiti pa na labas lahat ng front teeth niya. Nang masalinan na niya ang baso nito, parang nais ni Rominang paliguan to ng hawak na pitsyal ng juice. Hindi ba uso ang eyebrow threading sa Davao? Or puller? Muling tinig ito na halatang nangiinsulto.
Sa bari namin walang pang parlor, Miss Crizzy. Puro labahan lang panghait na ginagamit. Baka gusto mong magtayo ng parlor business sa amin. Ikaw magpauso ng eyebrow threading. Nakangiti pero may himig ng pagkasarkastiko na sagot ng dalaga. Nakangati ang dila ni Annette na sumagot ngunit nagsalita si Marco. Enough, Miss Eliseo. You can leave now. Ikaw din, Annette. Madilim ang mukhang utos nito. Walang anumang reaksyon, tumalikod na si Romina. Akala mo aatrasan kita? Sigaw ng dalaga sa isip. Pagdating ng kusina, agad na nagdasal si Annette. Antaray mo, girl? Kaloka ka? Anito't pumapalatak pa. Ano nangyari? Usisa naman ni Liza. At tulad ng inaasahan, todo kwento na si Annette. Tama lang yan sa kanya, pati kilay may kailangan pinapakialaman. Ani Liza, nangamunguso pa. Konting pasensya, Hermie. Talagang may pagkamaldita yang si Crizzy. Payo naman ni Manang Lydia. Sumangot lang po ako, Manang. Sagot ng dalaga. Hindi naman siya papayag na basta na lang siyang iinsultuhin ng kung sino. Davao City. Malamlam ang mga matang ginagala ni Zanji ang paningin sa kabuuan ng Sunrise Plantation. Ang humigit kumulang 200 hektare ng mga pang-export na saging, durian, pomelo at langka. Ang negosyong pinaunlad ng kanyang namayapang ama. Halos hindi kayang tanawin ang lawak nito mula sa kanyang fiberglass window. Lalo pa siyang nalungkot dahil abalang naglilinis sa mga trabahador na masisipag, katawa ang kanyang ama simula pa lang. Nakokonsensya siya dahil maraming pamilyang maapektuhan pag nagkataong tuloy na itong napasa kamay ni Senator Velez. Isang malalim mabuntong hininga ang kanyang ginawa. Pagkaraay sunod-sunod na katok ang kanyang narinig. Come in! Aniya. Sumongo ang kanilang family lawyer. Attorney Santos? Good afternoon, Zanji. Nasa na si Doña Eiko at Akiko? Papunta na sila, attorney. Malungkot na sagot ng Ginoo. Di nagtagal, dumating na rin ang maglola. Zanji, bakit pa bigla mo kaming pinapunta rito? Takang tanong ng Donya. Bakit nandito si Attorney Santos? Segunda ni Akiko. Please take a seat, Mama. Akiko, importante pag-uusapan natin. Tell me, Zanji, ano nangyayari? Andap-andap na kaloobang wika ni Doña Eiko. Mama, I made a stupid mistake. Mula sa pinakamaliit na ugat ng katawan ko, pinagsisihan ko ang nagawa ko. Pulo ng pagsisising panimula ni Zanji. What do you mean? Ang buong plantation nakasangla, Mama. Halos hindi masabi ng Ginoo ang mga salita. Tila isang bomba naman sa pandinig ni Doña Eiko ang mga narinig. Samantala awang ang mga bibig na napatulala si Akiko. What are you talking about, Zanji? Kailan pa? Paano? Parang nais panawan ng orirat ng Donya. Mariing napapikit ang Ginoo bago muling nagsalita. 2 years ago when Ira died, alam niyong hindi naging madali lahat para tanggapin kung wala na siya. Yung mga panahong namimiss at nangungulila ako sa asawa ko, sa kasino ko nakatagpo ng kanlungan. Maluhaluhang tumingin to sa ina at anak, na titig sa kanya. Yung mga panahong lagi ako nasa Maynila ay para makalipot at maglibang ng sana sa kasino. Pero naging addicted ako masyado. Dumating sa puntong halos walang laman ang bank account ko. Gulong-gulo ako that time, Mama. Di sinasadyang nagkita kami ni Senator Velez. At dahil personal kami magkakilala, pinapahiram niya ako ng pera. Until I found out masyado na palang malaki ang nakukuha ko sa kanya. At that time, sinisingilan na din niya ako. I don't know what's gotten in me and the last thing I know, I've signed the agreement that the Sunrise Plantation will be the collateral for all my credit. Pumipiyok ang tinig nito. Muling nagangat ng tingin sa ina at anak. Nangangatal na halos si Doña Eiko. Magkano naging utang mo? 600 million, Mama. Oh God! At tuluyang nanghina ang Donya. Mabuti na lang maagap na nasalo ito ni Akiko at ni Attorney Santos. Mamsi! Puno ng pag-aalalang bulalas ng dalaga. Mama! Akmang dadaluhan din ni Zanji ang ina na nanginginig na nagsalita ito. Don't come near me. Mama, I'm really sorry. Baka sa matinding pag-aalala sa tinig ng Don. Buong buhay ng ama mo ang pinuhunan niya para lang mapagyaman ng plantation. Dito na buo ang pira-piraso naming pangarap na nagsisimula pa lamang kami. Wala ka pa sa buhay namin ang buong maghapon namin pagtatanim ng prutas para lang mapayabong ito. Ilang dekada at matatandang tauhan na nagdaan at nanatili pero ikaw, ilang gabi at araw lang ng pagkapabaya at pagkamasarili mo winala. Naghagulhol na tinig ng matandang Donya. Papa, bakit? Naluluhang tanong ni Akiko.
I'm sorry, Akiko. Malungkot na sanilubong ni Zanji ang tingin ng anak. How could you do this? Puno ng hinanakit na sigaw ni Doña Eiko. Mahal na mahal niya ang Sunrise Plantation dahil ito ang nagsisilbing simbolo ng tagumpay ng kanyang namayapang asawa. Ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap nakatanim din sa matabang lupain. Ito ang kanilang kanlungan nang itakwil siya ng kanyang pamilya dahil sa pagpili sa kabiyak. Isang half-Japanese si Doña Eika at nabibilang sa high profile sa mga angkan sa Japan. Ang kanyang ama isang Japanese businessman. Ang kanyang ina naman isang pure Filipina na modelo. Na magkakilala sila ni Don Arsenio na minsan siyang nagpabakasyon sa Davao, nagkaibigan na sila. Ngunit tutol ang buong pamilya niya dahil sa simpleng farm manager lang ito sa taniman. Pero tinalikuran niya ang magarang pamumuhay at mas piniling sundan ng puso. Nagsimula sila sa kakarampot na lupain na binili ng kabiyak at matyagang pinagyaman. At sa dami ng unos at paghihirap na nalampasan nila at napagtagumpayan, hanggat nakilalang nangungunang plantation exporter na mga saging, langka, durian at pomelo sa iba't ibang bansa at local industry. Ngayon tila mawawalang lahat dahil sa kapabayaan ng anak. Mama, please, help me. Hindi mawawala ang plantation kung tutulungan niyo ako mahanap si Romina. Siya ang gustong maging kapalit ni Senator Velez para sa anak niya. Pagsusumamo nito. Kahit nanghihina, pilit tumayo si Doña Eiko at pagkaraay marahas na tumingin sa anak. Kulang pa ba ang mga sakripisyo ni Romina para masunod ang lahat ng gusto mo? Ang buong akala ko dahil wala ang kanilang ina mag-iibang pagtrato mo sa mga anak mo. Pero nagkamali pala ako dahil mas lumala ka pa. At ngayon, pambayad utang mo pa ang anak mo? Puro ng galit na wika ng Donya. Mama, mas maraming mawawalan at magsasakripisyo pag di natin nakita si Romina. Patuloy ng Ginoo. Cut the crap, Zanji. Lutasin mong mag-isang problemang ikaw din ang may gawa. At tandaan mo, oras mawalang plantasyon, wala ka na ring inat anito. Galit na tumalikod. Ma, kaya ako nga sinasabi sa inyo para magtulungan tayo. Pero tila nabingi ang ina. Karma mo yan, Papa. Dinamay mo pa kaming lahat. Matigas ding pahag ni Akiko at nagmamadaling sumunod sa abuela. Naiwan namang nanlulumo si Zanji. Zanji, bakit di mo nalang bayaran ng perang utang mo? Wika ni Attorney Santos. Walang sapat na halaga, attorney, upang biglain ko ang 600 million. Bukod pa sa interes na binabayaran ko buwan-buwan, may mga tauhan na akong pinapasahod. Napahawak siya bigla sa ulo. I don't know what to do right now. The time is running and all I know is to find my daughter. Pulo ng depresyon na mababanaag sa tinig ng Ginoo. Give me the copy of your agreement and I will see if I can do something. Wika ng abogado at tinapik sa balikat ang Ginoong gulong-gulo. Lumipas pa ang 2 linggo tuloy niyang napanatag ang kalooban ni Kesha kay Romina. At lingid sa kalaman ng lahat, matyaga niyang ginagabayan ng bata sa pagnanais itong makalakad. Habang si Marco abala sa study room niya ng mga oras na iyon, nakatanggap na isang tawag mula kay Jake. Any update, bro? Yes, bro. I went to PRC. Walang Hermie Eliseo nakaregister sa license number na nilagay ni Hermie sa information niya. Authenticated ang number pero ibang pangalan ang lehitimo nagmamay-ari ng lisensya. Pagbabalita ni Jake. So it means hindi siya licensed nurse? Halos magdikit ang kilay ng binata. Exactly, bro. Ani Jake. Anything else? This weekend pupunta ako ng Davao para matrace ko yung hospital na sinasabing pinasukan ni Hermie and also sa alumni university niya. Good, bro. Update mo agad sa mga malalaman mo. Thank you. Madilim ang mukhang tumayo siya ng study room niya. Samantala, masayang nanood naman si Romina at Kesha sa entertainment area. Ate Hermie, nasaan ang mommy at daddy mo? May kapatid ka ba? Biglang tanong ng bata. Malungkot nang umiti ang dalaga. Ang nanay ko patay na rin 2 years ago. Tapos ang tatay ko naman farmer sa isang plantation. Oo, may isang sister ako, si Akiko. Kasama nilang Lola Eiko ko. Saglit na napahinto si Marco nang marinig ang mga sagot ni Hermie. Bakit parang Japanese name ang lola at kapatid mo? Tapos ikaw, Hermie lang. Curious pang tanong nito muli. Natigilan ang dalaga sa hindi inaasahang tanong ng alaga. Kasi nagkataon lang siguro. Lalong lumakas ang kutob ni Myro na may tinatago si Hermie at gagawin niyang lahat para malaman ang sekreto nitong itinatago. Kinabukasan araw ng linggo, maingay na nabungaran ni Romina ang kusina. Hermie, saan ka sa amin ngayon?
Excited na lumapit si Liza sa kanya. Ha? Saan? Takang tanong ng dalaga. Birthday ni Annette ngayon eh, sabi ni Sir Marco. Lahat daw tayo may day off ngayon. Muling wika nito. Ganun ba? Happy birthday, Annette. Nakangiting baling niya kay Annette. Salamat, Hermie. Ano, sama ka? Gusto ko pumunta sa bar, yung may nagpapatawang bakla. Ah, sa comedy bar. Ano niya? Susme, gusto pa talaga gustong pumunta? Mamaya mawala pa ako dun. Natatawang biro ni Manang Lydia. Parehong inosente kasi ang dalawa. Si Manang talaga. Kasi mukhang masaya dun eh. Tsaka gusto kong maranasan yung ganon. Lalo pang naging excited ang usig nito. O siya, Hermie, sumama ka na sa kanila, kina Marco, at kesya naman ako sa samang mamasyal. Wika ng matanda. Opo, Manang. Tugon ng dalaga. Annette? Tawag ni Marco. Dali-daling pumunta si Annette. At pagbalik nito ay kay lapad na mangiting winawagayway ang isang maliit na brown envelope. Natawa ako kay Sir Marco. Anito habang nilalabas ang laman ng sobre. Mga buong tag 1,000 bill. Wow, ang dami niyan na. Bulalas ni Liza. Yun nga eh, natatawa tuloy ako kay Sir. Kasi pag abot niya nito ang sabi niya, Happy birthday Annette, here's your token gift. Ginaya pa nito ang paraan ng pagsasalita ng amo. Ano namang nakakatawa doon? Takang tanong ni Romina. Akala ko pa naman, matalino ka, Hermie. Sabi niya token gift daw, diba? Para naging token tong mga buong tagi 1,000. Todo dilat pa ito ng mata. Oo nga no? Sa mga palaruan ng token yun na. Segunda naman ni Liza. Sa narinig ni Romina, hindi niya naman napigilang magbunghalit ng tawa. Nakakatuwa talaga ang kainosentihan ng mga kasama. Hala, bakit? Halos panabay pang tanong ng dalawa. Kasi mga inosente talaga kayo. Nako, Hermie, ikaw nang bahala sa mga hitad na to. Diyos ko, alam na token lang yung coins. Naiilang, nabaling ng matanda sa dalagang magkaluha-luha ng mata sa kakatawa. Ang bigat ni Liza. Halos pwede nang sabitan ng kaldero ang nguso ni Annette habang nakaagapay na naglalakad sa mukha ng dalaga. Inaakay nila ni Romina ang lasing na si Liza. Sabi ko naman kasi wag gawing Diyos ang frozen margarita eh. Ani ang hinihingal. Papasok na sila ng quarters. Ako may birthday, ako pa pinahirapan. Nayayamot na inihiga nila ito. Natatawa lang ang dalaga sa itsura nila ni Annette. Natigmak ang pawis. Medyo nahihilo na rin siya at gusto niya nga nang magpahinga. Kaya't nang masigurong maayos na ang dalawa, sa kanilang kwarto ay nagmamadali na rin siyang pumasok ng sariling silid. Habang nakikiramdam naman si Marco sa katapat na silid, nang maramdaman niyang paglagitik ng pintuan ng dalaga, maingat siyang pumasok sa kwarto ni Kesha. Doon niya hihintay ng pagkakahimbing ng dalaga. Nang malapat ang likod ng dalaga sa malambot na kama, agad siyang ginupo ng matinding antok at pagod. Kalahating oras ang lumipas na magpa siyang buksan ni Marco ang connecting door ng kadugdog na silid. Marahan at puno ng pag-iingat ang bawat kilos niya para di makalika ng anumang ingay. Nakatihaya ang posisyon ng dalaga. Unti-unti nilapitan niya ito. Walang pinagbago sa mukha ng dalaga. May ilang minuto niyang sinipat ang kabuuan ni Romina na natatabingan ng kumot. Nang biglang gumalaw ang dalaga patagilid. Sa di nasa nalaglag ang kanilang prosthetic na kilay. Dala ng pagmamadali, naghilamos na lang to kanina at hindi naalala, mababasa ang pagkakadikit ng peking kilay. Nanlaki ang mata ni Marco na marahang dinadampot na makapal na kilay nito. Nalantad ang tunay na hugis at ganda ng totoong eyebrow ng dalaga. Hindi maintindihan ni Marco, ngunit bumabangon ang kanyang isip. Ngunit isa lang ang tiyak niyang niloloko sila ng babaeng himbing na natutulog at hindi niya ito palalagpasin. Pagkaraay nilapag niyang hawak na peking kilay sa side table nito at madilim ang mukha, tumalilis ng kwarto. Napabalikwas ng bangon si Romina pagtunog ng kanyang alarm clock. Pupungas-pungas inabot niya maingay na relo at bahagya siyang nagtaka na makitang prosthetic eyebrow niya. Bakit nandito to? Pilit niyang iniisip kung paano napunta yun sa lamesa, gayong nakakabit naman ang isa. Kibit balikat na lang tinungo niya ang banyo. Kanina pa iniisip ni Marco kung dapat na ba niyang kumprontahin ang nurse na nagpapanggap. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang hintayin muna ang pag-iimbestiga ni Jake. Anong klaseng mukha meron ka? Wala sa loob na nasambit ng binata. Di niya maintindihan pero nais niyang masilayan ang totoong mukha nito.
Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang lumabas ng silid.